Martial Pick, Kabanata 4537. Pahiram ng espada. Makalipas ang ilang araw, tiningnan ni Yang Kai ang pangit na singsing sa kanyang kamay. Walang tulong ito dahil wala siyang masyadong alam tungkol sa Tao of Artifact Refining. Bagamat orihinal niyang binalak na pinuhin ang isang space ring, ang talagang ginawa niya na iyon ay isang itim na singsing na walang pakiramdam. Sa kabutihang palad, ang pagiging praktikal ng item ay hindi masama kahit na ang hitsura ay medyo pangit. Gumamit siya ng Space Principles upang buksan ang isang maliit na espasyo sa loob ng mineral, na maaaring maglaman ng maraming bagay. Pagkatapos, pumunta siya sa kamalig. Nang makakita siya ng ilang mapagkukunan na maaaring maging kapaki-pakinabang, inilagay niya silang lahat sa space ring. Tama si Dan Chengzi. Talagang sinadya ni Bailey yun sang nasanayin si Yang Kai para maging susunod na sect master ng Profound Pill Sect. Kung tutusin, sapat na ang 10 taon na pag-urong kasama ang napakalaking kontribusyon ni Yang Kai sa sekta upang patunayan ang kanyang katapatan sa Profound Pill Sect. Kasunod ng Elder Promotion Ceremony, lihim na pinalakas ng Profound Pill Sect ang momentum at same time na pinalakas ang kanyang reputasyon. Isang 30 taong gulang na Spirit Grade Alchemist, ang pinakabatang Elder, ang hinaharap na pag-asa ng Profound Pill Sect. Lahat ng uri ng papuri ay idinagdag sa pangalan ni Yang Kai. Sa ngayon, siya ay nasa spotlight ng buong Divine Armament World at ang buong Profound Pill Sect ay labis na nagmamalaki sa kanya. Ang Vanishing Sword Mountain ay isa sa 10 Great Sects sa Divine Armament World. Ang tinatawag na 10 Great Sects ay hindi naayos, ngunit binago sa Divine Armament Tournament na ginaganap tuwing 100 taon. Tanging ang mga sekta na nakakuha ng Divine Armament lamang ang karapat-dapat na maging bahagi ng 10 Great Sects. Ito ay isang simbolo ng lakas sa ilang lawak, ngunit hindi palaging ganoon ang kaso. Mayroong isang ganoong sekta sa umiiral na 10 Great Sects. Ang kabuuang lakas ng sekta ay hindi partikular na nakahihigit. Dahil lamang sa mayroon silang isang taong lumalaban sa langit sa kanilang mga hanay na nakakuha ng isa sa mga Divine Armament sa huling Divine Armament Tournament kaya na-promote din ang sect upang maging isa sa 10 Great Sects. Ang pagkakaroon ng makaligtas para sa higit sa 1,000 taon, Vanishing Sword Mountain ay may mahabang kasaysayan. Bukod dito, nakuha nila ang Divine Armament True Void Sword sa maraming pagkakataon sa nakalipas na 1,000 taon. Alinsunod dito, ang sekta ay panapanahon ding nakalista bilang bahagi ng 10 Great Sects. Masasabing ang Vanishing Sword Mountain ay isa sa hindi mapag-aalinlangan ng nangungunang sekta sa Divine Armament World. Kahit na walang proteksyon ng Divine Armament, walang sino man ang nangahas na maliitin ang lakas ng sektang ito. Ano pa kapag ang Divine Armament True Void Sword ay kasalukuyang nasa Vanishing Sword Mountain? Sa dilim ng gabi, ang kabilugan ng buwan ay nakabitin sa kalangitan at ang malamig na liwanag ng buwan ang nagpapaliwanag sa mundo. Tahimik na lumitaw ang isang multo sa itaas ng isang mataas na gusali. Si Yang Kai ay nakatayo sa pinakamataas na punto ng Vanishing Sword Mountain, nakatingin sa ibaba sa malaking sekta na ipinagmamalaki ang isang mana na tumatagal ng mahigit 1,000 taon. Ang True Void Sword sa kanyang baywang ay kasalukuyang umuugong na parang baliw. Pagtingin niya sa ibaba, nagtaas siya ng isang kilay. Ang True Void Sword sa paligid ng kanyang baywang ay isang bagay na ginugol ng ancestral founder ng Void Spirit Sword Sect ng maraming mapagkukunan upang pandayin sa nakaraan. Ito ay isang imitasyon ng tunay na Divine Armament, ngunit ang mismong espada ay isang Spirit Armament lamang. Ano man ang mga pangyayari, palaging may banayad na koneksyon sa pagitan ng replika at ng tunay na bagay. Kung hindi dahil doon, hindi sana sinasadya ni Yang Kai ang True Void Sword kasama niya. Maaaring itago na lang niya ang espada sa Space Ring. Sa puntong ito, halos natapos na ni Yang Kai ang pagpino sa Medicine King Furnace. Isang hakbang na lang siya bago matapos. Kapag nagawa na niya ang huling hakbang, tiyak na makakakuha siya ng bahagi ng source strength ng Divine Armament World. Kasabay nito, ang mundong ito ay magbubunga din ng malakas na puwersa ng pagtanggi upang paalisin siya sa Divine Armament World. Sa pagkakataong iyon, mapipilitin siyang umalis kahit ayaw niya. Hindi naging madali para sa kanya ang pagpunta rito, kaya natural lang para kay Yang Kai na gustong makakuha ng mas maraming benepisyo. Ang source ng Divine Armament World ay nahahati sa 10 piraso, at ang 10 Great Divine Armament ang pisikal na sagisag ng mga pirasong ito. Kung gusto ni Yang Kai na makakuha ng mas maraming benepisyo, kakailanganin niyang pinuhin pa ang mga Divine Armaments. Dahil doon, ang Vanishing Sword Mountain ang una niyang target. Iyon ay dahil narito ang Divine Armament True Void Sword. Si Yang Kai ay napaka-curious kung ano ang mangyayari kung pinuhin niya ang lahat ng 10 Great Divine Armaments.
Magagawa ba niyang lumunin ang buong world force ng Divine Armament World at palawakin ang kanyang miniature universe bilang isang resulta? Kung ganoon nga ang kaso, naisip niyang agad siyang susulong sa 7th grade Heaven Opening Realm. Kung matutuklasan ba siya, hindi nag-alala si Yang Kai. Ang kanyang lakas ay umabot sa punto kung saan siya ngayon ay walang kapantay sa Divine Armament World. Hindi na niya kailangang ipagpatuloy ang buhay kung siya ay natuklasan sa kabila ng palihim na palay-patlipat. Higit pa rito, ang Divine Armament ay hindi pag-aari ng sinuman. Kahit na nakawin niya ang True Void Sword, ang Vanishing Sword Mountain ay walang paraan para matukoy ang may kasalanan. Ang katotohanan na ang Divine Armaments ay walang mga nagmamay-ari ay isang bagay na sadyang tinanong niya tungkol kay Dan Chengzi. Iyon ay dahil nakita niyang kakaiba ang sitwasyon noong dati niyang pinino ang Medicine King Furnace. Sa lohikal na pagsasalita, ang Medicine King Furnace ay dapat magkaroon ng may-ari noong ito ay nasa Profound Pill Sect na. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Yang Kai ang aura ng sinuman sa Medicine King Furnace. Binanggit din nila Yin noong nakaraan na walang sinuman sa Profound Pill Sect na maaaring pinuhin ang Medicine King Furnace. Kung iyon ang kaso para sa Medicine King Furnace, tiyak na magiging pareho din ito para sa natitirang mga Divine Armaments. Ang tinatawag na Armament Masters ay simpleng mga tao na nakakuha ng Divine Armaments. Gayunpaman, ang Divine Armaments ay hindi hihigit sa mga sandata na bahagyang mas matalas kaysa sa Spirit Armaments sa kanilang mga kamay. Sila ay ganap na walang kakayahang ilabas ang tunay na kapangyarihan ng Divine Armaments. Sa buong panahon, maraming bayani ang sumubok na maging tunay na masters ng Divine Armaments. Sa kasamaang palad, walang sino man ang nagtagumpay. Nagkaroon pa nga ng president na napatay ng backlash mula sa pagsubok na pinuhin ang isang Divine Armament. Mula sa pananaw ng isang tagalabas, ang Divine Armaments ay ang mga pagpapakita ng source strength ng mundong ito. Kung nais ng mga tao sa mundong ito na pinuhin ang source strength, kakailanganin nilang makatakas sa mga tanikala ng mundong ito. Kung hindi, ang kanilang mga pagtatangka ay haantong lamang sa kanilang pagkawasak. Kaya lang, ang bawat Divine Armament ay kumakatawan din sa iba't ibang grand daw ng mundo na ito, kaya ang mga benepisyo na may dudulot ng mga Divine Armament na ito ay hindi masusukat kahit na inilagay lamang sila sa isang bulwagan at pinag-aralan. Kunin ang True Void Sword ng Vanishing Sword Mountain bilang halimbawa. Kung mauunawaan ng isang tao ang mga misteryo ng True Void Sword, mapapabuti nila ng husto ang kanilang mga natamo sa sword daw. Lahat ng tao sa Vanishing Sword Mountain ay sinanay sa espada. Hindi pa banggitin na nakuha nila ang True Void Sword ng maraming beses sa nakalipas na 1,000 o higit pang mga taon. Iyon ang dahilan kung bakit mayroong hindi mabilang na Sword Master sa Vanishing Sword Mountain. Ang True Void Sword sa baywang ni Yang Kai ay patuloy na umuugong. Mahina ang tunog, ngunit ang pandinig ng mga Masters sa Vanishing Sword Mountain ay matalas. Walang nakapansin sa kanyang pagdating, ngunit tiyak na napansin nila ang kanyang presensya ngayon. Isang sigaw ang umalangaw mula sa mga anino. Sino ang lumusot? Maraming mga alon ng espada ang sumabog patungo kay Yang Kai mula sa lahat ng direksyon sa sandaling umalangaw ang mga salitang iyon. Sa isang iglap, ang lugar kung saan siya nakatayo ay natatakpan ng hindi maiiwasang mga pag-atake. Nang hamupa ang mga sword lights, mahigit 100 silweta ang tumalon na sa bubong ng gusali. Hinanap nila ang paligid, ngunit wala doon. Nasaan na siya? Ang isa sa kanila ay nataranta at nataranta. Baka nagkamali tayo. Imposible. Nakita ko ito ng malinaw. Siguradong may nakatayo dito ngayon lang. Ang taong makakatakas mula sa ilalim ng ating mga ilong ay dapat na isang high-grade Spirit Realm Master. Bilisan mo at ipaalam ito sa Mountain Lord. Sa ilang simpleng salita, may mabilis na sumugod para gumawa ng ulat. Ang natitirang mga tao ay nagpatawag ng higit pa sa kanilang mga kasama upang hanapin sa kanilang paligid kung may anumang kain na hinala. Ang buong Vanishing Sword Mountain ay nag-ulo sa maikling panahon. Ang mga figure ay hamabi sa dilim ng gabi at bawat isa ay lumundag sa Spirit Chi. Kasabay nito, biglang lumitaw si Yang Kai sa isang tahimik na lugar. Ang True Void Sword sa kanyang baywang ay naipasok na sa kanyang space ring. Ang panandaliang koneksyon na nabuo mula sa resonance sa pagitan ng replika at ng tunay na bagay ay sapat na para sa kanya upang kumpirmahin ang lokasyon ng aktwal na Divine Armament, kaya sa puntong ito, ang pag-iwan sa kanyang True Void Sword sa bukas ay mag-iimbita lamang ng mas maraming problema. Si Yang Kai ay nakatayo sa pasukan sa isang tiyak na lambak ng bundok. Lumingon siya sa paligid at nakita niya ang isang batong monumento sa gilid ng lambak ng bato. Ang mga karakter na sword pedestal ay inukit sa batong monumento. Bahagyang napataas ang kilay niya sa nakita.
Ang sword pedestal ng Vanishing Sword Mountain ay sikat sa buong mundo. Ito rin ang restricted area na matatagpuan sa pinakamalalim na bahagi ng Vanishing Sword Mountain. Ito ay makatwiran para ilagay dito ang True Void Sword. Pumasok si Yang Kai sa loob, lumilipad ang kanyang figure ng walang nakapirming pattern. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, mukha siyang multo. Ang mga humihingal na daing at ang mga kalabog ng isang bagay na mabigat na bumabagsak sa lupa ay nagmumula sa mga anino paminsan-minsan. Ito ang mga tunog ng mga lihim na gwardya na nakatalaga sa labas ng restricted area na nawalan ng malay. Hindi nagtagal bago dumating si Yang Kai sa pinakamalalim na bahagi ng restricted area. May isang espada na nakapasok diretso sa gitna ng isang batong balon sa ibabaw ng isang bilog na plataporma. Sa mga tuntunin ng hugis at hitsura, ang espada ay kapareho ng Void Spirit Sword Sex True Void Sword, ang talon ng espada ay sumasalamin sa liwanag ng buwan na may malamig na kinang. Tahimik na tinitigan ni Yang Kai ang espada, tila nakarinig ng malabo at misteryosong boses sa kanyang tainga. Gayunpaman, ang boses ay hindi malinaw at hindi maintindihan. Ang Medicine King Furnace ay may Grand Dao Divine Tone. Natural, gayon din ang True Void Sword. Habang ang Medicine King Furnace ay naglalaman ng True Alchemy Dao, ang True Void Sword ay naglalaman ng True Sword Dao. Kung mauunawaan ng isang tao ang Grand Dao Divine Tone sa lugar na ito, tiyak na maaabot ng isa ang pinakamataas na taas ng sword Dao na posible sa Divine Armament World. May apat na matandang lalaki na may puting buhok at puting balbas na nakaupo sa apat na punto sa paligid ng bilog na plataporma kung saan matatagpuan ang True Void Sword. Napakahaba ng kanilang balbas na talagang sumasayad sa lupa. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng berdeng damit, ang isa ay pula, ang isa ay dilaw, at ang huli ay nakasuot ng puti. Ang kani-kanilang mga kulay ay lubhang naiiba. Maaaring naglakbay si Yang Kai nang walang tunog nang pumasok siya mula sa labas, ngunit ang kanyang mga galaw ay hindi nakaligtas sa mga mata at tenga ng apat na taong ito. Kaya naman sabay na nagmulat ng mata ang apat at titig na titig sa kanyang pagdating. Kaya lang, napataas ni Yang Kai ang kanyang space principles, kaya ang espasyong nakapalibot sa kanya ay patuloy na nagbabago. Kahit na ang lakas ng apat na matandang ito ay nakakatakot, hindi nila makita ang kanyang tunay na anyo. Ang tanging nakikita lang nila ay isang humanoid shadow na hindi nila matukoy kung lalaki o babae. Ang apat na elder ay hindi pa nakakita o nakarinig ng mga kakaibang pamamaraan dati, kaya ang kanilang mga ekspresyon ay agad na naging solemn. Nagtanong ang matandang lalaki na may berdeng damit. Sino ka? Inilipat ni Yang Kai ang kanyang tingin mula sa True Void Sword at sumulyap sa kanila. Pagkatapos, malumanay siyang tumango at nagsabi. Matagal ko nang narinig na ang Vanishing Sword Mountain ay mayroong apat na elder ng 4 seasons. Bawat isa ay may lakas na umabot sa rurok ng mundo. Ngayong nakikita ko ito ngayon, talagang karapat-dapat ang inyong reputasyon. Bagamat wala ni isa sa kanila ang nakakilos, naramdaman ni Yang Kai ang malakas na aura ng Spirit Chi na nagmumula sa katawan ng apat na matandang ito. Ang kanilang Spirit Chi ay halos nasa hangganan ng mundong ito. Mabilis na sinabi ng nakapulang Summer Elder. Kaming matatandang lalaki ay matagal nang hindi nakikisali sa mundo, kaya hindi namin alam na may mga taong tulad mo sa mundong ito. Tila ang mga dakilang talento ay ipinanganak sa bawat henerasyon. Nagtanong ang Autumn Elder na may dilaw na damit. Bakit ka pumunta rito? Ngumisi si Yang Kai. Naparito ako para humiram ng True Void Sword. Nagpalitan ng tingin ang apat na elder sa isa't isa, ngunit walang galit sa kanilang mga mata. Sinabi ng Winter Elder na nakasuot ng puting damit. Inutusan kaming bantayan ang True Void Sword. Kung gusto mong kunin ang True Void Sword, kailangan mo muna kaming patayin. Kung hindi, hindi mo makukuha ang True Void Sword. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Ang paggalang sa mga matatanda at pagpapahalaga sa mga kabataan ay ang mga birtod ng aking henerasyon. Hindi ka na bata kaya hindi ka na dapat umarte ng marahas. Aalis ako pagkatapos kunin ang True Void Sword. Habang sinasabi iyon, matapang siyang humakbang pasulong. Ang mga ekspresyon ng apat na elders ay lubhang nagbago. Bagamat tila hindi sila kumikibo, biglang lumitaw ang isang espada sa bawat kamay nila. Pagkatapos, ang mga kumikislap na sword lights ay sumalakay kay Yang Kai mula sa lahat ng direksyon. Wala sa kanila ang gumamit ng anumang magarbong galaw sa pag-atake sa kanya. Sa kabaligtaran, ang bawat hakbang na kanilang ginawa ay ang pinakasimpleng anyo lamang. Nakontrol lang ang nakakatakot na Spirit Chi sa kanilang mga katawan kaya ang bawat pag-atake ay naglalaman ng napakalaking kapangyarihan. Silang apat ay kabilang sa pinakamalakas na masters ng mundong ito, kaya't masasabing ang kanilang pinagsamang lakas ay hindi magagapi. Gayunpaman, lumitaw sa kanilang harapan ngayon ang isang eksenang labis na ikinagulat nila.
Ang malabo na figure ay ganap na hindi naapektuhan ng kanilang mga pag-atake. Dahan-dahan siyang lumapit sa True Void Sword. Ang puwang sa paligid niya ay naging distorted. Kasabay nito, ang lahat ng mga pag-atake na nakatutok sa kanya ay hindi maipaliwanag na nawala. Martial Pick, Kabanata 4538. Pagsisiyasat. Pagkaraan ng isang insenso, isang matipunong figure ang sumugod patungo sa kailaliman ng sword pedestal. Ang taong ito ay ang Mountain Lord ng Vanishing Sword Mountain, Ye Cheng. May isang taong tahimik na nakalusot sa Vanishing Sword Mountain, ngunit walang laman ang paghahanap sa paligid. Noon ay biglang naisip ni Ye Cheng ang restricted area at nagmadaling pumunta para imbestigahan ang sitwasyon. Nanatiling tahimik ang mga lihim na gwardya na dapat ay nakatayong nagbabantay sa lugar mula sa mga anino. Hindi sinasadyang lumubog ang kanyang puso. Pagdating niya sa restricted area, inangat niya ang ulo niya para tumingin sa direksyon na iyon at biglang nagbago ang ekspresyon niya. Nawala na ang True Void Sword. Nakatayo ang Four Seasons Elders na nakapalibot sa bilog na plataporma, bawat isa ay nakaharap sa ibang direksyon at walang galaw na pinananatili ang isang tindig habang nakalabas ang kanilang mga espada na parang may naglagay sa kanila ng binding secret technique. Magkahalong gulat at galit ang mga ekspresyon ng mukha nila. Ang mga bakas ng isang labanan ay nanatiling pabago-bago sa paligid nila. Ang pagdating ni Ye Cheng ay tila nagdulot ng isang uri ng nakatagong switch. Kasunod ng mga tunog ng kaluskos mula sa lahat ng direksyon, ang bawat isa sa apat na elder ay nagbuga ng sariwang dugo at sabay-sabay na napaluhod sa lupa. Gulat na gulat, mabilis na humakbang si Ye Cheng. Mga elder, anong nangyari dito? Nasaan ang True Void Sword? Isang kakaibang pamumula ang bumungad sa mukha ng Spring Elder. Pilit niyang pinigilan ang nagliliyab na sigla at sinagot ang tanong na may hitsura ng kahihiyan. Binaygo ka namin, Mountain Lord. Ang True Void Sword ay ninakaw ng isang tao. Si Ye Cheng ay natakot. Sino ang may kakayahang magnakaw ng True Void Sword mula sa ilalim ng ilong ng Four Elders? Hindi siya masisisi ng isa sa sobrang takot na nararamdaman niya. Ang lakas ng apat na matanda ay umabot na sa rurok. Ang sinuman sa kanila ay maaaring ituring na isang walang talo na pag-iral sa mundo, pabayaan ang pinagsamang puwersa ng apat na ito. Umiling si Summer Elder. Hindi namin alam. Ang hitsura ng nanghimasok ay hindi malinaw. Sa paghusga sa boses, malamang na lalaki siya. Gayunpaman, ang kanyang mga pamamaraan ay hindi mahuhulaan at kakaiba. Kami. Hindi niya kalaban. Naramdaman ni Ye Cheng na tumindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan sa takot nang marinig niya ang mga salitang iyon. Ayon sa Summer Elder, nasugatan sila ng nanghimasok at pagkatapos ay ninakaw ang True Void Sword. Hindi lang iyon, ngunit hindi man lang nila masilip ang tunay na hitsura ng kanilang kalaban. Kung hindi dahil sa kanyang pagtitiwala sa apat na matanda, si Ye Cheng ay magtataka kung sila mismo ang nagsagawa ng pagnanakaw. Ang taong iyon na nagnakaw ng True Void Sword ay hindi dapat lumayo. Mountain Lord, pakay-dispatch ang tropa para tugisin siya agad. Tiyaking alamin ang kinaroroonan ng True Void Sword. Ang Divine Armament. Hindi maaaring payag ang mahulog sa mga kamay ng mga tagalabas. Maglalaan kami ng ilang oras upang ayusin ang aming paghinga at maabyutin ang iba sa iyo sa lalong madaling panahon. Walang tiyag ang iwinagayway ni Winter Elder ang kanyang kamay. Bilisan mo at umalis ka. Malakas na tumango si Ye Cheng. Oo. Pagkatapos, tumalikod siya at humakbang palayo sa malalaking hakbang. Kasabay nito, 1,000 kilometro ang layo, lumipad siyang kay sa himpapawid na may hawak na True Void Sword sa kanyang kamay, tahimik na inilipat ang kanyang Spirit Chi upang pinuhin ito. Sa pag-iisip pabalik sa labanan kanina, hindi niya maiwasang makaramdam ng paghanga sa Four Seasons Elders. Ang apat na Elders iyon ay naabot na ang mga hangganan ng mundong ito at walang sino man ang maaaring tumayo laban sa kanilang pinagsamang lakas. Kahit na sa tulong ng kanyang Space Principles, si Yang Kai ay muntik ng masugatan ng apat na iyon, na pinilit siyang lumaban. Sa kabutihang palad, ang True Void Sword ay nasa kanya na ngayon. Siya ay orihinal na nagplano na itago ang espada sa kanyang Space Ring, ngunit sino ang makakaalam na ang Space Ring ay hindi kayang tanggapin ang bagay na ito. Sa pag-iisip muli, ito ay may katuturan. Ang espadang ito ay ang pagpapakita ng 10% ng source strength ng Divine Armament World pagkatapos ng lahat. Paanong ang isang Space Ring ay posibleng maglaman ng isang bagay na tulad nito? Sa huli, ang espada lang ang kayang dalhin ni Yang Kai sa kanyang kamay. Ilang sandali pa, dahan-daang umiling si Yang Kai. Siya ay kasalukuyang nasa 8th grade Spirit Realm, kaya ang kanyang cultivation ay hindi nakatulad noon. Gayunpaman, ang proseso ng pagpino sa True Void Sword ay nanatiling napakabagal.
Ang kanyang maikling pagtatangka ngayon ay nagbigay sa kanya ng malabong pakiramdam na kailangan niyang gumugol ng ilang taon upang ganap na pinuhin ang espada. Pagbalik sa Profound Peel Sect sa gabi ring iyon, tahimik siyang bumalik sa Limitless Peak at pumasok sa isang lihim na silid upang tumuon sa pagpino sa True Void Sword. Kahit na agad na pinigilan ng Vanishing Sword Mountain ang impormasyon, ang balita tungkol sa Divine Armament True Void Sword na ninakaw ay kumalat sa buong Divine Armament world sa napakaikling panahon. Halos hindi makapaniwala ang lahat ng nakarinig ng balita. Ang Vanishing Sword Mountain ay may mahaba at makapangyarihang pamana. Hindi pa banggitin, kasing dami ng mga masters sa sect na may mga ulap sa kalangitan. Sinabi rin na ang True Void Sword ay binabantayan ng Four Seasons Elders na hindi nagpakita ng kanilang sarili sa mundo sa napakatagal na panahon. Ang lakas ng bawat Elder ay talagang nakakabigla. Paano magagawa ng sino man sa mundo na nakawin ang True Void Sword mula sa gayong puwersa? Magkagayunman, ang papel ay hindi maaaring maglaman ng apoy magpakailanman. Pinabulaanan ng Vanishing Sword Mountain ang mga chismis gaya ng dati, ngunit ang mga disipulo ng sekta ay patuloy na ipinadala upang hanapin ang mga nakapaligid na lugar sa susunod na ilang buwan. Ang kanilang mga aksyon ay nagsiwalat ng mga pahiwatig sa mga taong interesado sa bagay na ito. Gayunpaman, inabot ng kalahating taon matapos unang lumabas ang balita bago tuluyang nakumpirma ng publiko ang katotohanan. Ang True Void Sword ay talagang ninakaw. Ang buong mundo ay lumipad sa isang kaguluhan. Nagulat ang lahat na ang isang tao ay maaaring makalusot sa mga depensa ng isang top-tier na dakilang puwersa tulad ng Vanishing Sword Mountain at nakawin ang True Void Sword. Kasabay nito, labis din silang na-curious tungkol sa pagkakakilanlan ng magnanakaw. Sino ang may kakayahan at lakas ng loob na gawin ito? Nakakalungkot na hindi nagpakilala ang magnanakaw. Si Dan Chengzi at Yang Kai ay nakaupo sa tapat ng isa't isa sa Limitless Peak na matatagpuan sa Profound Peel Sect. May isang set ng tsaa na inilagay sa pagitan nila, na naglalabas ng masarap na halimuyak. Ang layunin ng pagbisita ni Dan Chengzi ngayon ay upang malaman ang ilang alchemy techniques mula kay Yang Kai. Si Yang Kai ay isa na ngayon sa mga elder sa Profound Peel Sect, kaya kahit na siya ay mas mababa kaysa kay Dan Chengzi sa mga tuntunin ng seniority, sila ay pantay tungkol sa kanilang katayuan. Gayunpaman, ang mas lumang henerasyon ng mga spirit-grade alchemist sa sect ay nagugutom para sa alchemy daw. Hindi sila naabala sa mga bagay na may kaugnayan sa pagmamataas o reputasyon, kaya binibisita nila siya upang magtanong paminsan-minsan. Gayun din, may sensinang tinuruan sila ni Yang Kai. Lumuhad si Wan Yingying sa gilid, nagbuhos ng tsaa para sa kanilang dalawa. Mahigit 10 taon na ang lumipas, at ang little junior sister ng Void Spirit Sword Sect ay isa na ngayong Heaven Realm Master mismo. Bilang karagdagan, ang kanyang pag-unlad sa alchemy daw ay bumuti ng mabilis sa ilalim ng personal na pag-aalaga ni Yang Kai. Siya ay naging isang accomplished heaven-grade alchemist. Sa kabilang banda, ang iba pang dalawang junior brothers na sumunod kay Yang Kai sa Profound Peel Sect ay hindi gaanong matagumpay. Gayunpaman, pareho silang earth-grade alchemist. So sinasabi mo na mali ang pagkaintindi ng master na ito sa Hidden Dragon Art. Pagkatapos pakinggan ang paliwanag ni Yang Kai, ipinakita ni Dan Chengzi ang pag-unawa. Napangiti si Yang Kai. Hindi ito ganap na hindi pagkakaunawaan. Medyo deviation lang. Kailangan mo lang gumawa ng kaunting pagsasaayos, Hanord Master. Tiyak na magkakaroon ka ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap kapag nag-condense ka ng mga table tasks pagkatapos gawin ang mga pagbabagong ito. Tumanggo si Dan Chengzi. Naiintindihan ko na. Saglit na huminto, ibinaba niya ang kanyang tasa ng tsaa at walang pag-aalinlangang nagtanong. Kamakailan lang ay hinilihim mo ang iyong sarili sa Limitless Peak. Narinig mo ba ang tungkol sa malaking insidente na nangyari sa labas? Tumangala si Yang Kai kay Dan Chengzi. Ano ang tinutukoy mo, Hanord Master? Tumitig si Dan Chengzi pabalik na may nagbabagang tingin. Ang True Void Sword ng Vanishing Sword Mountain ay ninakaw. Ano? Nagulat si Yang Kai. Totoo ba iyan? Narinig ko na ang Sword Thief ay may mahiwagang pamamaraan at kahit na ang pinagsamang lakas ng Four Seasons Elders ay hindi siya mapigilan. Hindi ka panipaniwala, ang True Void Sword ay ninakaw. Sigurado akong hindi mapapahinga ang Vanishing Sword Mountain hanggat hindi nila nahahanap ang salarin. Tumanggo si Dan Chengzi. Tama, malaki ang kaguluhan sa pangyayaring ito. Sa simula, tumanggi ang Vanishing Sword Mountain na aminin ang katotohanan at nanatiling napakalihim tungkol dito. Kaya lang walang pwedeng ilihim ng matagal. Sinimulan na nilang hanapin ang kinaroroonan ng True Void Sword na may napakalaking kislap. Ngumiti si Kai. Napakalakas ng Sword Thief na kahit ang Four Seasons Elders ay hindi niya kalaban.
Ano ang magagawa ng Vanishing Sword Mountain kahit nahanap na nila ang magnanakaw? Huwag mong sabihin sa akin na plano nilang agawin pabalik sa kanya ang espada. Dahan-daang umiling si Dan Chengzi. Ang lakas ng magnanakaw ng espada ay talagang nakakatakot, ngunit paano ang kanyang mga kaibigan at pamilya? Dahil nabubuhay siya sa mundong ito, imposibleng mag-isa siya. Maaaring hindi siya direktang matalo ng Vanishing Sword Mountain, ngunit maaari nilang i-target siya mula sa iba pang aspeto. Totoo yan. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Mahigpit na sinabi ni Dan Chengzi. Napakalakas ng Vanishing Sword Mountain. Nakuha nila ang Divine Armament ng maraming beses sa nakalipas na 1,000 taon. Kung matuklasan nila ang Sword Thief, isang malaking labanan ang hindi maiiwasan. Maraming tao ang mamamatay kapag nangyari iyon. Seryosong tumanggo si Yang Kai, na nagpapahiwatig ng kanyang pagsang-ayon. Kumunat ang gilid ng noo ni Dan Chengzi. Brat, may gusto ka bang sabihin sa Master? Inosenteng kumurap si Yang Kai. May hindi ka ba naiintindihan, Hanord Master? Galit na inihampas ni Dan Chengzi ang kanyang mga palad sa mesa, dahilan para tumalon si Wan Yingying sa takot. Nagulat si Yang Kai. Bakit ka nagagalit, Hanord Master? Huminga ng malalim, si Dan Chengzi ay sumulyap kay Yang Kai nang walang pasensya. Dahil ang Medicine King Furnace ay may Grand Dao Divine Tone, natural lang na ganoon din ang paniniwala sa True Void Sword. Kahit sino sa loob ng isang tiyak na antas ng kakayahan at malapit sa Divine Armament ay makakarinig ng Grand Dao Divine Tone kung sila ay may pagkakataon, tulad ng kung paano mo narinig ang Grand Dao Divine Tone ng Medicine King Furnace kahit na nakatira ka sa Fixed Moon Peak sa oras. Kasalukuyang nasa Profound Peel City ang ilang Vanishing Sword Mountain na disipulo. Ang isa sa kanila ay ang pinakanamumukod-changing Sword Child ng Vanishing Sword Mountain sa henerasyong ito. Narinig niya ang Grand Dao Divine Tone ng True Void Sword ng hindi mabilang na beses noong nasa Vanishing Sword Mountain pa ang True Void Sword. Kung malapit siya sa True Void Sword, tiyak na mararamdaman niya ang presensya ng espada. Mukhang namangha si Yang Kai. Ang galing ng Sword Child na iyon ay talagang kamangha-mangha. Sa kanyang pagkilos, ang True Void Sword ay tiyak na matatagpuan sa lalong madaling panahon. Malalim na pinagmasdan ni Dan Chengzi si Yang Kai na may kaina-hinalang ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay tumanggo siya at sinabing, "Hindi mahalaga kung talagang hindi mo alam o nagkukunwaring mangmang. Hindi na magsasabi ang master na ito. Isipin mo ito sa iyong sarili." Pagkasabi nun ay tumayo na siya. Tumayo si Yang Kai para makita si Dan Chengzi. Magkaroon ng ligtas na paglalakbay, Hanord Master. Iniwas ni Dan Chengzi ang kanyang kamay. Naglalakad palabas ng Limitless Peak, pumailan lang siya sa langit. Si Bailey Yunsang at ang iba pang elder ay naghihintay sa Purple Sun Peak at mabilis na nakatutok kay Dan Chengzi sa sandaling bumalik siya. Nag-aalalang tanong ni Bailey Yunsang. Paano na? Siya ba? Dahan-daang umiling si Dan Chengzi. Hindi ako sigurado. Pagkatapos, nagbigay siya ng maikling pagkukwento tungkol sa masusing pag-uusap nila ni Yang Kai kanina. Si Wolfgang Hua ay tame time. Ayon sa impormasyon mula sa Vanishing Sword Mountain, ang lakas ng Sword Thief ay talagang nakakatakot. Bukod dito, ang Sword Thief ay may kakaiba at makamulto na movement skills. Katulad nga ng ginawa ng brat na iyon noon. Bukod sa kanya, wala akong maisip na iba sa mundong ito na maaaring manalo laban sa Four Seasons Elders. Gayun din, tumanggo si Yu Boyang. Tama. Bagamat kakalusot pa lang niya sa Spirit Realm noong panahong iyon, nagawa pa rin niyang baligtarin ang buong Profound Peel Sect, na iniwan tayong halos walang kapangyarihan laban sa kanya. Ngayong mahigit 10 taon na ang lumipas, lalo lang naging nakakakilabot ang kanyang lakas. Makatuwiran para sa Four Seasons Elders na matalo. Kumunat ang noo ni Lan Yin. Pero, ano ang magagawa natin kung hindi siya umamin sa krimen? Manalangin na lang tayo na ang Sword Thief ay hindi siya. Kung hindi, isang malaking digmaan ang tiyak na susugod sa pagitan ng Profound Peel Sect at Vanishing Sword Mountain. Bilang isa sa mga elder ng Profound Peel Sect, lahat ng ginagawa niya ay kumakatawan sa buong sect. Ang buong grupo ng mga tao ay malungkot, at sila ay bumuntong hininga. Tahimik na nag-isip si Dan Chengzi. Sa palagay ko hindi natin kailangang mag-alala ng sobra. Ang brat na iyon ay isang lalaking alam kung ano ang mahalaga. Natural, magiging maganda kung hindi niya ito ginawa, ngunit kung siya iyon, malamang na may plano siya. Pagkatapos ng lahat, naglakas loob siyang salakayin ang Profound Peel Sect ng mag-isa para sa kapakanan ng mga tao ng Void Spirit Sword Sect. Makikitang malalim ang pagpapahalaga niya sa mga relasyon. Sigurado akong hindi siya magpapakatanggi sa buhay ng mga kaibigan at pamilya niya. Ito ay magiging pinakamahusay kung ganoon. Nag-aalala lang ako na baka marinig ng Sword Child ang boses ng espada.
Walang magandang paliwanag para dyan. Marshall Pick, Kabanata 4539. Divine Armament Bandit. Ang inaalala ng mga nakatataas sa Profound Peel Sect ay hindi nangyari. Ang Swordchild ng Vanishing Sword Mountain ay nanatili lamang sa Profound Peel City sa loob ng 2 o 3 araw bago umalis. Nang maibalik ang balita, nakahinga ng maluwag ang mga elder na labis na kinabahan sa lahat ng ito. Malabo nilang iniisip kung hindi nila naiintindihan si Yang Kai. Tila hindi siya ang nagnakaw ng True Void Sword. Gayunpaman, sino sa mundong ito ang makakamit ang gayong tagumpay sa ilalim ng ilong ng Four Seasons Elders kung hindi siya? Ang Vanishing Sword Mountain ay lumabas at itinuloy ang bagay na ito sa loob ng 6 na buong taon. Halos hinanap nila ang buong Divine Armament World, ngunit walang makitang True Void Sword. Sa huli, maaari lamang silang sumuko sa pagsisikap na ito. Inalis nila ang karamihan sa kanilang mga tropa at iniwan lamang ang isang maliit na grupo ng mga tao upang ipagpatuloy ang paghahanap. Magkagayunman, alam nila na napakaraming oras na ang lumipas mula noong mawala ito. Malamang imposibleng mahanap ang True Void Sword pagkaraan ng napakatagal na panahon. Sa makatuwid, ang pagnanakaw ng True Void Sword ay naging isang hindi nalutas na misteryo. Sinuportahan ng insidenteng ito ang kabuhayan ng maraming mananalaysay sa mga tea house at inn. Isang misteryosong lalaki ang nakapasok sa Vanishing Sword Mountain noong gabi, hinamon ng Four Seasons Elders ng mag-isa, at ninakaw ang True Void Sword. Isinalaysay muli ang kwentong ito ng hindi mabilang na beses, ang mga paglalarawan ay napakadetalyado na halos para bang nasaksihan ng kanilang mga mata ang pangyayari. Wala pang 2 taon matapos ang insidente sa Vanishing Sword Mountain sa wakas ay hamupa, isa pang nakakagulat na balita ang muling kumalat sa buong mundo. Ang Azure Dragon Saber ng Tyrant Saber Sect ay ninakaw. Ito ay isang nakakatakot na pamilyar na kwento. Ang isa sa 10 Great Sect ay inatake at isa sa 10 Great Divine Armament ang ninakaw. Pagkalipas ng 8 taon, ang pagnanakaw ng Azure Dragon Saber ng Tyrant Saber Sect ay halos magkapareho sa pagnanakaw ng Vanishing Sword Mountain's True Void Sword. Katulad nito, biglang pumasok ang isang misteryosong tao sa Tyrant Saber Sect headquarters. Ang kanyang figure ay makamulto at ang kanyang mga pamamaraan ay hindi mahuhulaan. 10 sa mga nangungunang masters ng Tyrant Saber Sect ay nagsanib puwersa upang pigilan siya, ngunit nabigo sila at ang misteryosong magnanakaw ay nawala ng walang bakas. Sa harap ng mga mata ng lahat, parehong lalaki at saber ay nawala sa paningin. Muling nagkagulo ang buong mundo. Dahil sa pagkakasunod-sunod ng True Void Sword na ninakaw, ang Tyrant Saber Sect ay hindi nagtago ng anumang impormasyon tungkol sa insidente. Agad nilang inilabas ang balita tungkol sa pagnanakaw ng Azure Dragon Saber ilang araw matapos itong mangyari. Kasabay nito, hiniling nila sa iba pang 10 Great Sect sa Divine Armament World na tumulong sa paghahanap. Ang insidente sa pagkakataong ito ay nagdulot ng mas malaking kaguluhan kaysa sa huli. Ang pagnanakaw ng True Void Sword ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng pagsasabi na ang misteryosong lalaki ay sadyang gumanti laban sa Vanishing Sword Mountain dahil sa mga personal na hinaing. Gayunpaman, ang Azure Dragon Saber ng Tyrant Saber Sect ay ninakaw na rin ngayon. Sapat na iyon para pukawin ang pagbabantay ng iba pang 10 Great Sects. Ang palihim na magnanakaw na ito ay tila pinupuntirya ang Divine Armaments. Salamat sa mahalagang karanasan, ang iba pang 10 Great Sects ay hindi nang ahas na baliwalain ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, walang sinabi kung ang susunod na magdurusa ay maaaring sila. Sa ngayon, ang buong Divine Armament World ay naging magulong. Halos lahat ay naghahanap sa kinaroroonan ng magnanakaw. Kahit na ang Profound Peel Sect ay hindi naiiba. Ipinatawag ni Bailey Yunsang ang mga elder para sa isang lihim na pagpupulong at pinalakas ang proteksyon sa paligid ng Medicine King Furnace. Sinadya man o hindi, marami sa mga elder ang paulit-ulit na sumulyap kay Yang Kai sa kabuuan ng kanilang talakayan, ang kanilang mga aksyon ay labis na nakakainis sa kanya. Sa kabila ng ilang taon ng kaguluhan, nanatiling nawawala ang Azure Dragon Saber. Kaya naman, ang Tyrant Saber Sect ay walang pagpipilian kundi ang sumuko sa kanilang paghahanap. Ang ganitong malawakang paghahanap ay nangangailangan ng matinding dami ng lakas tao at mapagkukunan na kahit ang Tyrant Saber Sect ay hindi kayang bayaran. Sa huli, wala silang pagpipilian kundi tanggapin ang pagkawala ng Azure Dragon Saber. Ito ang parehong desisyon na ginawa noong nagdaang panahon ng Vanishing Sword Mountain. Pagkalipas ng ilang taon, ninakaw ang Royer Parasol ng Flower Rain Palace. Pagkatapos ng isa pang 9 na taon, ang 10 Facets Demonic Shadow Spear ng Cloudmoon Island ay ninakaw. Kasunod ng isa pang 8 taon, ang Thunderbolt Staff ng Azure Sea Pavilion ay ninakaw.
Para sa buong Divine Armament World, ito ay magulong panahon. Ang pangalang Divine Armament Bandit ay kumalat sa buong mundo. Walang sino man ang hindi nakakaalam ng pangalan. Ayon sa mga sabi-sabi, ang taong ito ay may taas na 10 metro. Hindi lamang siya isang brutal at mabisyo na tao na gumamit ng lubhang malupit na pamamaraan, ngunit ang kanyang lakas ay talagang nakakatakot din. At saka, ninanakaw lang niya ang Divine Armaments. Siya ay dumating at umalis ng walang bakas. Kahit gaano karaming mga masters ang naroon o kung saan nakatago ang Divine Armaments, mahahanap niya ang mga item at walang kahirap-hirap na nakawin ang mga ito. Ang True Void Sword ng Vanishing Sword Mountain ang unang ninakaw. Ang Asher Dragon Saber ng Tyrant Saber Sect ang pangalawa. Pagkatapos ng mga insidenteng iyon, ang iba pang 8 sects na may Divine Armaments ay naging maingat. Noong ninakaw ang Thunderbolt Staff ng Asher Sea Pavilion, halos lahat ng Spirit Realm Masters sa Asher Sea Pavilion ay nagtipon sa kanilang restricted area. Masasabing hindi nila mapigilan ang Divine Armament Bandit sa kabila ng kanilang pagsisikap. Sa harap ng mga mata ng lahat, ang Thunderbolt Staff ay ninakaw ng ganoon lang. Hindi banggitin, maraming tao ang nasugatan sa labanan. Ang insidente ay itinuturing na isang malaking kahihiyan para sa Asher Sea Pavilion. Bago ninakaw ang 10 Facets Demonic Shadow Spear, ang Cloud Moon Island ay nakagawa ng mga replika ng Divine Armament. Gumastos sila ng napakalaking mapagkukunan para makagawa ng 3 Spirit Armament na inilagay sa 3 magkakaibang restricted area sa Cloud Moon Island. Samantala, ang Divine Armament 10 Facets Demonic Shadow Spear ay lihim na inimbak sa isang ligtas na lugar at binabantayan ng 3 pinakamalakas na masters ng sect. Gayunpaman, ang resulta ay ang 3 peking Spirit Armaments ay hindi pinansin. Sa kabilang banda, ang tunay na Divine Armament ay ang ninakaw mismo. Sa maikling panahon ng ilang dekada, 5 sa 10 Divine Armament ang nawala. Ang 5 Great Sects na may natitirang 5 Divine Armament ay nasa malaking panganib na ngayon. Dahil walang nakakaalam kung sino ang susunod na tutunguhin ng Divine Armament Bandit, bawat isa sa 5 Great Sects ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Magkagayunman, mayroong isang bagay na napansin ng sino mang may matalinong mata sa paglipas ng mga taon. Ang Divine Armament Bandit ay maaaring magkaroon ng hindi pangkaraniwang paraan, ngunit hindi pa siya nakapatay noon. Ang lahat ng mga masters na nagbabantay sa Divine Armaments ay nasugatan lamang sa karamihan. Batay dito lamang, makikita na ang Divine Armament Bandit ay hindi kasing lupit gaya ng sinasabi ng mga tsismis. Bilang karagdagan, mayroong isang nakapirming pattern sa timing ng hitsura ng taong ito. Siya ay lilito isang beses bawat 7 hanggang 9 na taon, at ang mga pagitan ay hindi kailanman umabot ng higit sa 10 taon. Walang nakakaalam ng dahilan sa likod ng kakaibang ito. Gayunpaman, ang pattern na ito ay maaaring kumpirmahin sa pamamagitan ng pagtingin sa oras kung kailan ang 5 Divine Armaments ay dati nang ninakaw. Sa kasalukuyan, 7 taon na ang nakalipas mula noong ninakaw ang Thunderbolt Staff. Ang isang mabilis na pagkalkula ay nagpapahiwatig na ito ay halos oras na para sa Divine Armament Bandit upang lumitaw muli. Kaya ang 5 Great Sects na nagtataglay pa rin ng kanilang Divine Armaments ay agad na pumasok sa isang estado ng pagkabalisa. Maging ang 5 Great Sects na ninakaw ang kanilang mga Divine Armament ay nagpadala rin ng kanilang mga elite. Hinati ang kanilang mga tropa at ipinadala sa iba pang 5 sekta. Ang unang dahilan ay hiniling sila ng 5 sekta na tumulong na protektahan ang Divine Armaments. Ang isa pang dahilan ay gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito para makuha ang mailap na bastos na nagnakaw sa kanila. Magkagayunman, alam ng mga nakakita sa lakas ng magnanakaw na masyadong mahiwaga ang kanyang kayamanan. Ito ay karaniwang imposible para sa kanila na makuha siya. Ang tanging hiling nila ay malaman ang kanyang pagkakakilanlan. At least, gusto nilang masilip ang tunay niyang anyo. Sa loob ng sikretong silid sa Profound Peel Sect's Limitless Peak, naupo si Yang Kai na naka-crossleg. May hawak siyang mahabang tungkod na may masalimuot na pattern na kasing tangkad ng tao sa kanyang mga kamay. Ang mga tauhan ay kumikislap na may kidlat paminsan-minsan. Isa ito sa 10 Great Divine Armaments, ang Thunderbolt Staff, na nakuha niya mula sa Asher Sea Pavilion 7 taon na ang nakararaan. Tumagal ito ng maraming taon, ngunit sa wakas ay pinino niya ang Thunderbolt Staff. Isang hakbang na lang ang natitira bago matapos. Bahagyang nakahinga, iminulat ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid niya. Ito ay isang lihim na silid na siya mismo ang lumikha. Mayroong higit sa 100 patong ng mga hadlang at mga selyo sa loob. Bukod dito, siya lang ang taong pinayagang pumasok sa lugar na ito.
Maging sina Yang Wei at Huarong na naglingkod sa kanya ng napakaraming taon o ang kanyang little junior sister na si Wan Yingying ay walang ideya kung ano ang nasa loob ng secret room. Kung sino mang tagalabas ang papasok sa lugar na ito, tiyak na mapasigaw sila sa gulat. Iyon ay dahil ang 5 divine armament na nawala sa Divine Armament World sa loob ng maraming taon ay nakaimbak sa silid na ito. Sila ang True Void Sword, ang Asher Dragon Saber, ang Ruyi Parasol, ang 10 Facets Demonic Shadow Spear, at ang Thunderbolt Staff. Bawat isa sa 5 divine armaments ay nababalot ng mga patong ng mga hadlang. Ang divine armament ay natural na nagradiated ng Grand Dao Divine Tone. Maaaring marinig at mauunawaan ng sino mang may pagkakataon ang mga misteryo ng Grand Dao mula sa mga divine armament na ito kung sila ay malapit lang at may angkop na kakayahan. Sa paglipas ng mga taon, hindi mabilang na mga masters mula sa iba pang mga sect ang bumisita sa parehong Profound Peel City at Profound Peel Sect. Matagal nang may napansin ng isang tao kung hindi nag-iingat si Yang Kai. Ang isang magandang halimbawa ay ang Sword Child na gumala-gala sa Profound Peel City. Sa proteksyon ng napakaraming hadlang, kahit na hindi maihiwalay ni Yang Kai ang Grand Dao Divine Tone ng lubusan, maaari niya itong mapahina ng malaki. Walang magiging problema hanggat walang masyadong malapit sa Divine Armaments. Hindi natakot si Yang Kai sa mga tinatawag na masters na ito dahil ang kanyang kasalukuyang lakas ay lumampas na sa mga limitasyon ng mundong ito. Sa lakas ng kanyang Dragon Vein at sa kanyang pangunawa sa Dao of Space, malaya siyang makakalabas at kahit nakaharap niya ang pinakamalakas na kaaway sa mundo. Ang Profound Peel Sect lang ay tiyak na magkakaproblema kung magkakalat ang balita. Kahit na ang Void Spirit Sword Sect na nasa ilalim ng Profound Peel Sect ay hindi makakaligtas. Para sa kapakanan ng Profound Peel Sect at Void Spirit Sword Sect, ilang mga pag-iingat ang kailangang gawin. Mahigit 50 taon na ang lumipas mula noong unang dumating si Yang Kai sa Divine Armament World. Sa panahong ito, nagpino siya ng 6 na magkakaibang Divine Armaments, ngunit hindi niya nakumpleto ang huling hakbang upang tapusin ang pagpipino. Siya ay orihinal na nagplano na tipunin ang lahat ng 10 Great Divine Armaments. Sa kasamaang palad, wala siyang pagpipilian kundi ang sumuko sa kanyang plano pagkatapos na pinuhin ang Thunderbolt Staff. Iyon ay dahil malinaw niyang naramdaman ang puwersa ng pagtanggi ng mundo sa proseso ng pagpino sa Divine Armaments sa mga nakaraang taon. Habang dumarami ang bilang ng mga Divine Armament na kanyang pinino, ang puwersa ng pagtanggi ay lumakas naman. Sa sandaling ito, malapit na siyang maabot ang limitasyon. Kung lalabas siya upang maghanap ng isa pang Divine Armament upang pinuhin, ang puwersa ng pagtanggi ay agad na itataboy siya palabas ng Divine Armament World. Iyon ang dahilan kung bakit hindi na niya mapino ang isa pang Divine Armament. Maaari pang ang sabihin na hindi na niya magagarantiyahan kung matatapos na niya ang pagpino sa 6 na Divine Armaments na mayroon na siya sa ganitong bilis. Matapos gumugol ng maraming taon, oras na para anihin niya ang kanyang mga pakinabang at lisanin ang mundong ito. Sa panahong iyon, kung gaano karaming mga benepisyo ang kanyang makukuha ay nakasalalay lamang sa swerte. Sa isiping iyon, agad na tumayo si Yang Kai at umalis sa secret room. Ipinatawag si Huarong, tinanong niya ito tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Profound Peel Sect. Nagsalita ng totoo si Huarong. Ang deadline para sa paglitaw ng Divine Armament Bandit ay mabilis na nalalapit, kaya ang 5 sects na nawala ang kanilang Divine Armaments ay dati nang nagpadala ng kanilang mga elite na miyembro upang tumulong sa pagbabantay sa Divine Armaments ng natitirang 5 sects. Hindi lamang ang Spirit Realm Masters ng Profound Peel Sect ang nasa loob ng restricted area ng Profound Peel Sect, ngunit ang mga tao mula sa Vanishing Sword Mountain, Tyrant Saber Sect, at marami pang iba ay naroroon din. Masasabing mahigpit na binantayan ng loob at labas ng restricted area na kahit isang patak ng tubig ay hindi makadaan. Tahimik na nag-isip si Yang Kai saglit. Sa kasalukuyang mga pangyayari, halos imposibleng makapasok sa restricted area nang hindi napapansin. Pagkatapos ng ilang oras na pag-iisip, ikanaway niya ang kanyang kamay para paalisin si Huarong. Kasabay nito, hiniling niya sa kanya na ipatawag si Yang Wei. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo si Yang Wei sa harap ni Yang Kai, ikinulong ang kanyang kamao, at nagsalita sa dumadagandong na boses. Master, tiningnan ni Yang Kai si Yang Wei pataas at pababa. Malaking tao, gaano ka nakatagal nagsilbi sa akin? Mabilis na sinabi ni Yang Wei. 52 taon na ang nakakaraan mula nang ilabas mo ako sa Blood Warrior Hall, Master. Tumanggaw si Yang Kai. 52 taon. Narating mo na ang 9th grade Spirit Realm sa panahong iyon. Salamat sa iyo, Master. May gawain ako sa iyo. Maaaring mapanganib ito, ngunit hindi ito dapat maging masyadong mahirap hanggat mag-iingat ka.
Tulad ng 52 taon na ang nakalilipas ng kunin ni Yang kay si Yang Wei palabas ng Blood Warrior Hall, kinuyam ni Yang Wei ang kanyang kamao at sumigaw. Handa akong mamatay para sa iyo, Master. Martial Pick, Kabanata 4540. Malaking sakuna. Nakuha ang Divine Armament Sun Chasing Bow sa Divine Armament Tournament ilang dekada na ang nakalipas, ang Grand Heavens Religion ay naging isa sa 10 Great Sect. Ang sekta ay may maraming talento at kasing dami ng mga master na may mga ulap sa kalangitan. Gayunpaman, may mga Spirit Realm Master mula sa sect at mga katulong mula sa iba pang 5 Great Sects na nakatalaga sa loob at labas ng restricted area ng Grand Heavens Religion sa sandaling ito. Mahigpit ang mga depensa kaya walang makalampas sa kanila. 7 taon na ang lumipas mula nang magnakaw ang Thunderbolt Staff. Ang isang mabilis na pagbilang ng mga taon ay nagpahiwatig na hindi magtatagal bago muling bumangga ang mailap na Divine Armament Bandit. Iyon ang dahilan kung bakit walang sino man sa mga Spirit Realm Masters na nagbabantay sa restricted area ang nangahas na maghinay-hinay kahit kaunti. Bawat isa sa kanila ay itinaas ang kanilang pagbabantay sa pinakamataas. Bukod pa rito, nanatiling bukas ang kanilang mga mata upang subaybayan ang paligid kung may anumang kain na hinalang paggalaw. Sa pinakamalalim na bahagi ng restricted area, ang Religion Master of Grand Heavens Religion, Cao Kong, ay nagpatrolya sa lugar kasama ang Left at Right Protector. Ang kanyang tingin ay dumapo sa Divine Armament Sun Chasing Bow na nakalagay dito paminsan-minsan. May bahagyang pag-aalala na nag-aapoy sa kaibuturan ng kanyang puso, na parabang nararamdaman niyang may malaking bagay na magaganap. Shoo! Ang matalim na tunog ng isang bagay na hinihiwa sa hangin ay biglang nagmula sa periphery ng restricted area. Biglang lumingon si Cao Kong at tumingin sa direksyong iyon. Nang makilala niya ang tunog bilang isang babalang arrow na inilabas ng master sa sect, hindi naiwasang magbago ang kanyang ekspresyon. Anong nangyayari sa labas? Pupunta ako at titingnan. Sigaw ng Left Protector bago mabilis na tumakbo patungo sa direksyong iyon kasabay ng pagkurap ng kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat siya pabalik na may halong takot at pananabik. Religion Master, lumitaw ang taong iyon. Nanliit ang mga mata ni Cao Kong sa mga salitang iyon. Ang Divine Armament Bandit. Oo, malakas na tumango si Left Protector. Dumating siya pagkatapos ng lahat. Humugat ng matalim na hininga si Cao Kong. Bagamat inaasahan na niya ang magiging resulta nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng sama ng loob. May 5 sects na mayroon pa ring Divine Armaments, bakit kailangang i-target ng Divine Armament Bandit ang Grand Heavens Religion? Sa tingin ba niya ay madaling mabiktima ang Grand Heavens Religion? Isinasantabi ang nakakagambalang mga iniisip sa kanyang isipan, sabik siyang nagtanong. Kumusta ang sitwasyon? Ang Left Protector ay nagpahayag ng bakas ng takot sa kanyang ekspresyon. Napakalakas ng taong ito, ang kanyang reputasyon ay karapat-dapat. Ang miyembro ng ating sect ay kasalukuyang nakikipagsanab-puwersa sa mga masters mula sa iba pang mga sekta upang kabkuban siya, ngunit marami na sa kanila ang nawalan na niya ng kakayahan. Napabuntong hininga si Cao Kong. Ang tanging maaaring ilagay sa labas ng restricted area ay ang mga Spirit Realm Masters. Ang mga puwersang ipinadala ng iba pang 5 sects ay mga natatanging masters din. Sa kabila ng napakalakas na line-up, naalis ng Divine Armament Bandit ang marami sa kanila sa maikling panahon. Mukhang ang lakas ng Divine Armament Bandit ay talagang hindi maarap. Idinagdag ng Left Protector. Sect Master, natatakot ako na hindi mapigilan ng mga puwersa sa labas ang taong ito. Malalagpasan niya sila maya-maya. Dapat ba tayong magbigay ng tulong? Saglit na nag-isip si Cao Kong bago siya bumulong sa kanyang sarili na medyo may kain na hinala. Ito ay usap-usapan na ang taong ito ay may makamulto na movement skills. Maaari siyang dumating at umalis ng walang bakas. Noong ninakaw niya ang Divine Armaments noong nakaraan, hindi siya kailanman nakipaglaban sa isang malawak na labanan sa iba. Karaniwang umalis siya sa sandaling makuha niya ang Divine Armament. Bakit siya nakikisali sa isang malaking labanan sa oras na ito? Sa kalagitnaan ng kanyang monologo sa kanyang sarili, bigla siyang tinamaan ng realisasyon at sumigaw siya. Isang bitag para akitin ang tigre mula sa bundok. Sinusubukan niya tayong akitin palayo sa lugar na ito para nakawin ang Divine Armament. I relay ang order. Walang sino man ang pinapayagang gumalaw ng walang ingat sa loob ng restricted area. Bantayan ng mahigpit ang lugar. Huwag mong ang hayaang may lumipad. Ikinulong ng Left Protector ang kanyang mga kamao. Oo, Right Protector. Sumulyap si Cao Kong sa ibang tao. Narito ang subordinate na ito. Bilisan mo at ipaalam mo sa ibang mga sekta. Ipaalam sa kanila ang sitwasyon dito at sabihin sa kanila na ito lang ang kanilang pagkakataon na mahuli ang Divine Armament Bandit.
Kung nabigo silang makuha ang pagkakataong ito, mahihirapan silang makakuha ng isa pa. Agad na naunawaan ng Right Protector ang mga intensyon ng Religion Master at mabilis na sumagot. Sumusunod ang subordinate na ito. Paglingon niya, itinulak niya ang kanyang spirit chi at pumailan lang sa hangin. Ang Profound Peel Sect ay hindi malayo sa Grand Heavens Religion, halos 1 oras lang ang layo kung ang isang Spirit Realm Master ay lumipad ng buong bilis. Nang personal na pumasok ang Grand Heavens Religion's Right Protector sa Profound Peel Sect's restricted area upang iulat ang sitwasyon, ang mga ekspresyon ng mga masters mula sa 5 great sects na nagbabantay sa Medicine King Furnace ay nanigas sa pagkabigla sa balita. Nagningning ang tingin ni Sect Master Badaw. Ang magnanakaw na iyon ay lumitaw sa Grand Heavens Religion. Tumango ang Right Protector. Oo. Kinubkob siya ng mga elite ng bawat sect ngayon. Inutusan ako ng Religion Master na pumunta at ipaalam sa iyo ang sitwasyon. Sumigaw si Sect Master Badaw sa nagngangalit na mga ngipin. Mabuti. Napakahusay. Sa wakas ay nahuli ka na ng Old Master na ito. Paglingon niya, sumigaw siya sa pinakamataas na boses. Tyrant Saber Sect, pakinggan mo ang utos ko. Sumama ka sa akin para tulungan ang Grand Heavens Religion. Mahuhuli natin ang munting magnanakaw na iyon na nagnakaw ng ating Divine Armament. Ang iba pang 4 na sects ay nag-roll up din ng kanilang mga manggas, nagnanais na makalipad sila sa Grand Heavens Religion upang turuan ng leksyon ang mailap na bastos na iyon. Nagkatinginan ang mga nakatataas sa Profound Peel Sect bago sinabi ni Bailey Yunsang. Handang tumulong ang Profound Peel Sect. Nagtaas ng kamay si Sect Master Badaw para matakpan. Mas maganda kung mananatili ang puwersa ng Profound Peel Sect dito. Ang magnanakaw na iyon ay may kakaibang movement skills, kaya maaaring umikot siya at pumunta rito kapag nakita niyang disadvantageous para sa kanya ang sitwasyon sa Grand Heavens Religion. Pinakamabuting manatiling nakabantay ang lugar na ito. Buti na lang at hindi malayo dito ang Grand Heavens Religion. Kung may mangyari, magdadala kami ng mga reinforcement sa lalong madaling panahon. Tumango si Bailey Yunsang nang marinig niya ang mga salitang iyon. Totoo iyon. Kung ganoon, hangad ko sa inyong lahat ang tagumpay. Sumigaw si Sect Master Badaw. Hindi namin kayang mag-antala, aalis na kami agad. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, isang malaking grupo ng mga tao ang pumailang lang sa langit at nawala sa paningin sa isang kisap mata. Tumayo si Huarong sa ibabaw ng Limitless Peak at tumingin sa direksyon kung saan kasalukuyang umaalis ang isang malaking grupo ng mga tao. Pagkaalis nila, tumalikod na siya at pumasok sa hall. Nakayuko, iniulat niya. Umalis sila, Master. Si Yang Kai ay nakaupo sa pangunahing upuan, at nang marinig niya ang mga salitang iyon, marahan siyang tumango at tumayo. Nakuha ko. Habang naglalakad siya palabas ng hall, lumingon siya sa direksyon ng Profound Peel City. Ang Void Spirit Sword Sect ay patuloy na umuunlad sa ilalim ng proteksyon ng Profound Peel Sect sa nakalipas na ilang dekada. Hindi lamang mayroong maraming Spirit Realm Masters sa sect, ngunit ang sect ay maaari ding ituring na isang medyo makapangyarihan sa Divine Armament World ngayon. Naghanda na siya para sa kinabukasan ng Void Spirit Sword Sect bago niya pinakilos si Yang Wei. Ang Void Spirit Sword Sect ay patuloy na mabubuhay sa mundong ito kahit nawala siya. Nang walang dapat ipag-alala, mabilis siyang kumilos. Eldest Senior Brother, naghihintay si Wan Yingying sa labas. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman niya na hindi na niya makikitang muli si Yang Kai pagkatapos ng araw na ito. Bagamat malinaw na napakalapit niya, pakiramdam niya ay napakalayo niya sa hindi malamang dahilan. Itinaas ni Yang Kai ang isang kamay upang haplasan ang kanyang ulo at ngumiti. Linangin mong mabuti, at alagaan mong mabuti ang Hanord Master at ang iba pa. Ibinuka niya ang kanyang bibig. May pupuntahan ka ba, Eldest Senior Brother? Tumango siya. Mahaba ang paglalakbay ko. Kailan ka babalik, Eldest Senior Brother? Hindi ako nakapagdesisyon. Umiling siya at nagpatuloy ng nakangiti. Siguro, makikita mo na ulit ako pagkagising mo. Pagkagising. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nagdilim ang kanyang paningin at nawalan ng malay. Ibinigay siya ni Yang Kai kay Huarong. Alagaan mo siyang mabuti. Kinuha ni Huarong si Wan Yingying at tumalikod para pumasok sa bulwagan. Humihip ang hangin, dahilan upang ang mga damit ni Yang Kai ay tumambad sa kanya. Tumingin siya sa direksyon ng Profound Peel Sect's restricted area at mahinang bumantong hininga sa sarili. Panahon na para tapusin ito. Itinulak niya ang kanyang spirit chi, at isang humuhuni ang biglang nagmula sa isang lugar sa Limitless Peak. Kaagad pagkatapos noon, 5 daloy ng liwanag ang dumaan sa hangin at lumutang sa likuran niya. Ang 5 bagay na ito na may iba't ibang hugis at sukat ay isang espada, isang kutsilyo, isang payong, isang sibat, at isang tungkod.
Ang divine armaments ay magaspang at simple sa mga tuntunin ng hitsura. Hindi halata ang kanilang kinang. Nang hindi nalalaman ang katotohanan, walang sino man ang maniniwala na ang 5 simpleng bagay na ito ay divine armaments. Mayroon lamang kabuuang 10 great divine armaments sa divine armament world. Anumang sekta na makakakuha ng isa sa kanila ay tatanggap ng mga dakilang pagpapala mula sa langit. Gayunpaman, mayroong 5 divine armament na nakapaligid sa isang tao sa sandaling ito. Ang ganitong tanawin ay tiyak na magdulot ng paglabas ng mga mata ng sinuman sa kanilang mga socket sa pagkabigla kung nasaksihan nila ito. Ganoon din ang nangyari sa realidad. Nang i-activate ni Yang Kai ang kanyang space principles at lumitaw sa restricted area of profound peel sect, si Bailey Yunsang at ang mga elder na nagbabantay sa kailaliman ng restricted area ay natulala sa nakita. Bawat isa sa kanila ay titig na titig kay Yang Kai at sa 5 divine armament sa likod niya dahil sa gulat. Hindi nila maiwasang maramdaman na para silang nasa loob ng isang panaginip. Pagbati, Sect Master, Hanord Master, Elders. Naikuyom ni Yang Kai ang kanyang kamao bilang pagbati. Nagulat si Bailey Yunsang. Marshal Nephew, itong mga bagay sa likod mo. Sa kabilang banda, tumalon si Dan Chengzi at pinagalitan ang nagngangalit na mga ngipin. Alam kong ikaw iyon, moldite kang brat. Ang lakas ng loob mong magkunwaring ignorante nitong mga nakaraang taon. Humingi ng paumanhin si Yang Kai. Paumanhin, Hanord Master. Ito ay isang mahalagang bagay, at hindi ko masabi sa iyo. Ang mga tingin ni Wolfang Hua ay unti-unting natakot, at lumunok siya ng may kaba. Elder Yang, ang mga bagay ba sa likod mo ay ang divine armaments na nawala ilang taon na ang nakalipas? Bakit mo itatanong kung nahulaan mo na ang totoo, Great Elder? Nawala agad ang kulay sa mukha niya sa mga salitang iyon. Samantala, si Yu Boyang ay bumagsak sa lupa. Sakuna. Ito ay isang ganap na sakuna. Matapos magtago ng mga dekada, ang Divine Armament Bandit na nagpagulo sa buong Divine Armament World ay naging isa sa mga elder ng sect nila. Ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot kung ang impormasyong ito ay ikakalat sa publiko. Ang buong Divine Armament World ay magsasama-sama para gumanti sa kanila. Kahit na ang katayuan ng Profound Peel Sect bilang nangungunang alchemy sect ay hindi makapagliligtas sa kanila mula sa pagkawasak. Ito ay talagang isang sakuna. Biglang sumimangot si Bailey Yunsang at nagtanong. Hindi pwede. Kung ang Divine Armaments ay naririto kasama mo, kung gayon ang tao sa Grand Heavens Religion. Si Yang Wei. Sagot ni Yang Kai. Yang Wei. Ang grupo ng mga tao ay muling natulala. Si Dan Chengzi ay natakot. Ganoon kalakas si Yang Wei. Nang dumating ang Right Protector ng Grand Heavens Religion upang ipaliwanag ang sitwasyon, lahat sila ay nakikinig ng mabuti. Ang Divine Armament Bandit, sa Grand Heavens Religion ay lumitaw at lumaban sa hindi mabilang na mga Spirit Realm Masters ng mag-isa. Hindi lamang siya ay hindi sumuko sa isang hindi magandang sitwasyon, ngunit marami rin siyang nasugatan sa paghaharap. Kung hindi, ang Grand Heavens Religion ay hindi darating para humingi ng suporta. Sa ganoong lakas, agad na inakala ng lahat na siya ang tunay na Divine Armament Bandit. Sino ang makakaalam na si Yang Wei lang iyon? Ano ang sinusubukan mong gawin? Tumingin si Bailey Yunsang kay Yang Kai na may kain na hinala. Malalaman mo kung ano ang sinusubukan kong gawin sa lalong madaling panahon. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Habang nagsasalita, sumilip siya para tumayo sa harap ng Medicine King Furnace. Wala ni isa sa kanila ang nakakita kung paano siya gumalaw, at nang makabawi sila sa kanilang pagkagulat, nakatayo na siya roon. 6 na Divine Armaments ang natipon sa isang lugar. Isang hindi pa nagagawang tanawin na hindi pa nakita sa kasaysayan. Kahit na puno sila ng mga pagdududa at mga tanong, ang eksena sa harap nila ay naging sanhi ng kanilang pagkagulat. Nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Itinulak ang kanyang Spirit Chi sa maximum, inabot niya ang kanyang mga kamay upang kunin ang Medicine King Furnace at mabilis na ibinuhos ang kanyang Spirit Chi dito. Ang Medicine King Furnace ay ang unang Divine Armament Yang Kai na pinino sa Divine Armament World. Bukod pa rito, ito ay isang Divine Armament na nauugnay sa alchemy daw. Kaya lang ay hindi siya nang ahas na gawin ang huling hakbang upang lubos na pinuhin ang Medicine King Furnace sa kanyang 10 taong pag-urong noon. Matapos ang napakaraming dekada, hindi pa oras para tapusin ang kanyang nasimulan. Kasunod ng pagdagsa ng kanyang Spirit Chi, nagsimulang umungol at kumikislap ang Medicine King Furnace ng hindi maipaliwanag na kinang. Ilang sandali lang bago napino ang Medicine King Furnace. Isang hindi maipaliwanag na koneksyon ang biglang bumaha sa isip ni Yang Kai, na nagbigay sa kanya ng ilusyon na siya ay sumasalamin sa mundo mismo. Sa ilalim ng pangunawang ito,
Parang ang buong mundo ay inilatag sa harap niya at ang kanyang pangunawa ay lumawak ng walang hanggan sa isang iglap. Ang Medicine King Furnace ay bahagi ng Divine Armament World Source Strength, kaya natural lang na mangyari ang mga kakaibang reaksyon ngayong Nar-E-Fi na ito.